Madulot Tera. Sa video na ito ay pupuntahan natin ang bayan ng Piat, Cagayan. Mula Tugigaraw ay magbibiyahe tayo ng 37 kilometers gamit ang ating motor. Kuya, pupunta ako dun sa Our Lady of Piat. Sige po. Thank you. Dito matatagpuan ang tinaguriang Pilgrimage Center of Cagayan Valley at ang tahanan ng century-old Apo Bakit o mas kilala bilang Our Lady of Piat. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking biyahe. Grupo ng ng Pads Toda Terminal. Kayo po lahat yun. Hello. At sabay-sabay nating tuklasin ang natatago at mayamang kasaysayan ng Piat, Cagayan. Good morning, Tugigaraw. Ayan, tayo ay pupunta ng Minor Basilica de Piat. Yung Our Lady of Piat. Punta tayo doon. So, malapit lang din naman yun. Mga nasa 37 kilometers. Sabihin na natin parang Dagupan to Rosales. Parang gano'n. So, mainit po dito ngayon sa Tugigaraw. Ganon yung klima dito. Pag maulan sa Pangasinan, dito mainit. Baliktad. Tignan mo, yung plate number nila dito pula. Ayan makikita nyo. So, siguro ako lang bukod tanging iba dito. Green. Ito na tayo. So, yung papunta dyan mga chip pa sa, papunta sa bayan. Dito tayo. Ito yung runway ng airport. Ito yung for 2 kilometers. Ayun. So, samahan nyo ako. Papuntang Our Lady of Piat. Mamamasyal tayo. Dito sa dadaanan natin kasi, wala pa tayong mapapakitang medyo okay dito. Kasi, dinivert ako ni Google. Tsaka barabarangay ito. Oo. Ituloy ko na yung video pagdating dun sa paglabas yung malapit na sa Bunton Bridge. Alright, let's go mga chip. Yeah, welcome Bunton Bridge. Alright. Woohoo. Pangalawa sa pinakamahabang tulay dati sa Pilipinas. Sinusundan nito yung San Juanico dati. So ngayon, dahil marami nang pinatayong tulay, di ko na alam kung pang ilan na siya. Pero for sure siguro nasa pa to, top 5 or top 10. Ganito siya kahaba Pinaniniwalaan dito ng mga tao, o kaya ayon sa mga kwento ng mga taga rito, ay pag magmula doon, pagpasok mo hanggang sa paglabas mo, pag kumanta ka ng Lupang Hinirang, eksakto daw yon, matatapos mo hanggang doon sa dulo, no? So mamaya pagbalik natin, try natin kumanta. Kasi kanina nakalimutan na natin na kumanta. Ayan, mamaya pagbalik, kanta tayo na ng Lupang Hinirang. Ayan. O diba, ang haba nito. Ito pala ay nasa 50 years old na bridge. Ngayon gumagawa sila ng isa pang bridge. Yun yung magsisilbing alternate na tulay na gagamitin. Siguro in time i-close na nila yan dahil 50 years old na siya. Hindi natin masabi kung ano yung plano nila dyan, or kung pang light vehicle na lamang ba siya. Papuntang Isabela yan. Dito tayo. Okay. Diba? Ayos din ang kalsada rito. Dati hindi ganito. May pa-banking na ganun. Ayan, so yung pakanan dyan, Pasulana.
Dito tayo sa kaliwa, Patwaw, tsaka Papiat. Parang may diversion road na dun, oh. Ayun, oh. Solana diversion road. Oo nga, no? Solana. Ay, hindi pa tapos. Ayan, oh. Tignan nyo yun. Tsura niya. Ito yung triangle. Oh, diba? Ang ganda ng waiting shed nila. Alright. Dami dito. Papaitan, looya, lutong ulam, unli rice. Yeah. Oh, Solana Commercial Center. Then Agila Hunter Homes. Dalang muna tayo ng pet para bago mag-lunch nandun tayo. Magdadasal, hihingi ng patawad, hihiling ng mga kahilingan, lalo na yung health natin, no? Health ng pamilya, kaginhawaan sa buhay, mga ganun. So andito na tayo sa maliit na banking netong Solana. Ay, Solana pa ba to? Oh, yata. Oo, Solana pa to. Kung may Solano, may Solana. Knock knock. Who's there? Solana. Solana who? Solana. Lanang jowa. Lanang pera. Lanang jowa. Ay, nako. Yan na lang. Ine-entertain ko lang yung sarili ko. Kasi, syempre, pag nagbibiyahe ka, dapat hindi ka maboring kahit mag-isa mo. Kausapin mo yung sarili mo. Ganun. Itong tulay na to, under repair. Yan, ayos nila. Cheap. May mga bundok ng ano, oh. Maliliit na bundok. Burol-burol siya. Si kuya, pareho kami ng ano, ng gloves. Doon sa baba, yun, ayos nila. Nagtatayo sila ng ibang tulay. So, hindi natin alam yan kung yan yung magiging bago. Tapos ito, hindi na. Or, ano siya, two-way na siya. Siguro. Kasi inaayos din yun eh. Siguro two-way. Alamang. Solana West Central School. So, andito na tayo sa may park ng Solana West. Madulot, Tera. Santa Barbara na ako. Ito yung Mandos Eatery na kinainan ko bago ako bumalik ng Tugigaraw. Lapit na tayo. Balin ng parking. Ayun, no? Tanaw ko na siya. Poblasyon 1. Yan. Madulot Tera, bayan ng Piat, lalawigan ng Cagayan. So ito na mismo yung kanilang bayan.
Ito na. Pupuntahan naman natin muna yung church. Visit muna tayo. Diyan yung papuntang bayan nila. Oh. Oh, ito, maliit lang yung kanilang bayan, mga chief. Akit tayo dun sa taas. Yan yan, ano? Puntahan natin yan mamaya. Balik tayo dun. So, nasa ibabaw siya ng bundok. Anyway, oh, ha? Bangki-bangking pa siya, no? Yan, this way. This way to Basilica Church, yan. Na tayo. This way to Basilica Church. Yun. So pag linggo rito mga chief, eto, wala ka halos mapag-parkingan dito. Tapos yung mga yan nagpapa-pay parking sila. Ganun karami yung pumupunta rito. Parang Our Lady of Manawag din. Siya. Kung sa Pangasinan meron tayong ganun, dito meron din silang Our Lady of Piat Minor Basilica. Piat Pilgrims Inn. Oh, may pwede na kayong pag-stayan dito pala. Piat Pilgrims Inn. Pwede mag-overnight, ganyan. Ayun na siya. Parang ang dami nang nagbago. Ah, hindi. Siya lang din pala yan. Ito yun. Yan o. Pwede kayong ipasok yung motor dun. Do not enter. Do not enter naman. Te, pwedeng ipasok? Yung kanan? Ah, thank you. Pwede daw ipasok. Ano siya? Naka-on pa rin ba? Naka-on. Yan, dito. Napano Kata Gracia. Ah, dito tayo. Pwede mag-park. Ah, dito. Okay, sa likod tayo pwede mag-park. Mag-park natin dito. So, yun mga chip, nandito na tayo sa sa Piat. Pasok tayo doon. Ayun, mga chip, nandito na tayo sa loob. Our Lady of Piat. Ito yung gilid niya. Entrance. Explore lang natin. Ito yung tower niya. Or na palapag. Basilica Pilgrims Inn, shops, canteen, museum. Dati dito may mga nagtitinda pa rito. Pero ngayon wala. Ewan ko lang kasi siguro di naman linggo. Yan o.
So may comfort room dyan. It's good to be back. Tapos ito may nalagay. Holy water. Ayun, hindi pala siya pwedeng inumin. This holy water is not safe for drinking. Please just clean holy water bottles only. So pwede kang rito maghugas. At sa pag-open ko nung gripo ay may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko ma-explain. Pero yung tubig sobrang banayad. Check nyo. Nung dumalay sa kamay ko ay sobrang smooth siya. Na parang kakaiba sa feeling. Nung binasa Na ko, ngayon ko lang parang siya ang lambot sa kamay. mararamdaman. Iba yung feeling. Iba yung naramdaman ko. Guys. At bago ko pasukin ang loob ng simbahan, ay hayaan nyo munang ilibot ko kayo sa munting bayan ng Piat. Nang sa gayon, ay kahit sa pamamagitan ng aking video, ay maipakita ko sa inyo ang lugar, kung anong meron dito, at kung ano pa ang pwedeng pasyalan. This way to public market. Doon yung public market. Piat New Market. Dito pala. So may iba pang daan dyan. Picture tayo. Alright. Pipicture lang. Tayo dito. I love Piat. Ito ang bayan ng Piat, isang fourth-class municipality sa probinsya ng Cagayan. Meron itong 18 barangay at napapabilang sa pangalawang distrito ng nasabing probinsya. Ang bayan ay matatagpuan sa timog kanluran ng probinsya. Ang orihinal na katutubo dito ay ang mga Itawis at sa kasalukuyan ay meron na ring mga Ibanag, Ilocano, Tagalog, Kapampangan at iba pa. Pinaniniwalaan na nagmula ang pangalang Piat sa prutas na kung tawagin sa salitang Ilocano ay Pias at dulo naman sa Ibanag o sa Tagalog ay ang Kamyas. Sa ibang bersyon naman ito ay pinaniniwalaang nanggaling sa salitang Agapia na ang ibig sabihin ay healer masus. Ngunit ang pinaka-credible ay ang version kung saan nagmula ang salitang Ibanag at Itawis na Pia, which means goodness, kindness, and health. Nakalaunan naman ay tinawag na itong Piat Cagayan. Ayun, so nandito tayo ngayon sa may Piat. Sino pa isa-shoutout niyo, sir? Ang grupo ng ng Pads Toda Terminal. Kayo po lahat yon. Lahat ito. Ayun. Salamat po. Sa labas, makikita niyo itong mga religious items dito. Yan po, ito yung mga benta rito. Basilica Menor de Nuestra Señora de Piat. Basilica Minore of Our Lady of Piat. Isa sa 26 na minor basilikas sa Pilipinas. Ang simbahan ay nakapaloob sa jurisdiksyon ng Archdiocese of Tuguegarao, located at Poblacion Piat, Province of Cagayan. The shrine is dubbed as the Pilgrimage Center of Northeast Luzon and is home of the centuries-old Brown Madonna, Our Lady of Piat.
Ang kasaysayan ng Our Lady of Piat ay nagsimula noong 1604 ng isang itim na estatwa ng Birhen Maria na may batang si Jesus sa kanyang kaliwang braso ang dinala sa Pilipinas mula sa Macau ng mga Dominikano. Ito ay tinawag noong una na Nuestra Señora del Santísimo Rosario o ang ating ina ng banal na Rosario. Isang maliit na dambana para sa imahen ang itinayo noong 1604 ng mga lokal na Itawis. Ang imahe ay unang dinala sa Lalo Church sa Cagayan at kalaunan ay dinala sa Piat at Tugigaraw noong 1622. Bagaman pansamantalang pinalitan ng isang mas maganda na imahen mula sa Maynila, iginiit ng mga tao ang pagbabalik ng orihinal na imahen nito. Kaya't ito ay binalik sa Piat at itinanghal muli sa maliit na dambana. Marami ng milagrosong kaganapan ang naitala dito. Base sa aking pananaliksik, may 7 milagro ang nangyari dito. Ilan sa mga ito ay tinawag na the ship, ang muntikang paglubog ng sinasakyang bangka ng mga deboto na naglalayag mula sa bayan ng Pamplona papuntang Apari noong June 2, 1978. Ayon sa kwento, habang papalapit na sila sa daungan, ay bigla silang hinampas ng malalaking alon, malakas na hangin at buhos ng ulan. Na sa mga pagkakataong iyon ay napaka-imposible na sila ay mailigtas. Sila ay nagrosaryo at taimtim na nagdasal upang humingi ng tulong sa mahal na Birhen ng Piat. Nang walang ano-ano, ay bigla na lamang tumigil ang malakas na ulan, hangin at alon. At silang lahat ay nakarating ng ligtas sa bayan ng Apari. Ang pangalawang mirakulo ay ang 1624 drought. Ayon sa kwento ni Father Diego Duarte, isa ang 1624 na tagtuyot, ang matinding pagsubok at hirap ang naran ng mga magsasaka sa bayan. Dahil lahat ng kanilang itinanim na binhi ay hindi halos mapakinabangan at tumagal ito ng ilang buwan. Dahil doon ay hinikayat nila ang mga mamamayan sa isang prosesyon at pananampalataya upang magsumamo sa langit para umulan at madiligan ang kanilang mga pananim sa sakahan. At bago pa man umpisahan ang kanilang prosesyon, ay animoy bumukas ang langit upang bigyan sila ng ulan at ito ay walang tigil na tumagal at tuloy-tuloy ng 3 araw. Dahilan para magkaroon sila ng masaganang ani. Ang isa pang mirakulo ay ang The Crocodile na naganap ng mahal na araw ng taong 1739. Na ayon sa kwento, ay may isang lokal ng Piat ang tumawid sa ilog sa tabi ng simbahan. Sa kasamaang palad ay nasakmal siya ng isang buhaya. Nanalangin siya kay Apo Bakit at sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang siyang binitawan ng buhaya sa pagkakakagat nito. Marami ang nakasaksi sa pangyayari, kaya itinuring nila itong himala. At ang iba pang himala na nangyari dito ay ang healing of the lunatics, the flood, the child leper, at ang the Legasto case. Noong June 22, 1999, ang simbahan ay ginawaran ng Vatican bilang ganap na Minor Basilica. Ito ang kauna-unahang Basilica Minore sa Region 2 at ang pang-4 sa buong Pilipinas. Taon-taon ay pinagdiriwang din dito ang Sambali Festival mula June 23 to 30. The festivity flows into the actual feast of Our Lady of Piat, which is kept on July 1 and 2. Hindi maitatangging napakayaman ng kultura ng Cagayan at may mga bagay o kwento na malalim ang kasaysayan. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking hatid na kwento at kapulutan ninyo ng kaalaman hanggang sa muling biyahe at bayan na ating pupuntahan. Muli ako po si Nardo. Ayan, so tapos na tayong Hindi ko tunay na nagpalipad pangalan. dito sa Manasan. Our Lady of Piat. Time check, 12:33. Kaya pala gutom na tayo. Kain muna tayo. Hanap tayo ng makakainan. Along the way na siguro. Marami naman dun na. May nakita ako marami.
So yung mga jeep, kain muna tayo dito sa kay Mandos. Mandos Pansiteria, try natin. Special, super special. Mga ganun. Sige. Gutom na ako eh. Hindi ko na kaya. Kain muna tayo dito. Yung page ko, Nardo. Nardo. Ito. Hindi, ito. Nardo. Bigyan ko kayo. At habang inaantay natin yung ating order ay napansin daw ni ating naka-blue na para daw tayong isang vlogger. So nung sinerve niya yung ating pansit batil patong ay tinanong niya ako kung ako nga daw ba ay isang vlogger. At nung nalaman nila ay laking tuwa nila na may isang vlogger na kumain sa kanilang pansitan at eatery. Negosyo. Pagkatan nyo kumama, nagkatan mo. Uy, ipig. Kaway kayo. Ayan, sila ate nandito ako sa... Anong pansitan to? Mandos. Mandos. Saan po to? Saan po? Santa Barbara. Piat. Piat po. Barangay Santa Barbara. Piat Cagayan. Shoutout po. Tara. Kita ka. Tapos kita kayo dito, ha? Kakaway kayo, ha? Okay, ready? 1, 2. So, kaway kayo dito. Thank you. Ayan, so pagkatapos nating kumain ay nagpicture kami ng buong staff ng Mandos Eatery and Pansiteria sa labas. Nakakatuwa lang isipin na kahit sa simpleng bagay na ating ginagawa ay mga taong nakaka-appreciate. Maliit man tayo sa larangan ng ating ginagalawan. Mandos Eatery and Pansiteria. Thank you. Sige po. Thank you. Let's G! Ayun! Maraming salamat dun sa staff ng Mandos. Kasi nakipag-picture sila sa akin. Tinanong ako kung tayo ay vlogger. Sabi ko, oo. So ayun, natuwa naman sila na may kumain daw doon na vlogger. Yan. Masarap yung pansit nila kasi every time na nagpapansit ako, hindi ko muna siya nilalagyan ng mga kung ano-ano, sibuyas, mga toyo, kalamansi, ganun. Hindi. Every time na ganon, kahit mga ulam, make sure ko na titikman ko muna siya na walang halo. Saka ko masasabi na kung ano yung lasa, kung masarap or hindi. Ayun, maraming salamat ulit. At big shout out sa Mandos Eatery and Pansiteria. Alright. Pag balik ko, hindi ko alam kung kailan, hindi ko masabi, pero promise, dadaan ako dyan, kakain. Okay? So yun po yung promise ko, yun yung pangako ko sa inyo, mga staff ng Mandos, kasi sobrang nakaka-proud lang dahil nung tinanong nila ako, tapos lahat sila nagsilabasan, yung mga cook, sila kuya, ganyan, sila ate, yung naka-blue, si ate yung sinasabi nilang wala pang asawa, i-vlog ko daw siya. Yung naka-red yata yun. Nakakatuwa. Nakipagkwentuhan sila sa akin. Nahihiya pa ako kanina. Kasi tinitignan nila ako. Ayun, maraming salamat sa pag-follow sa akin sa page ko sa Facebook. So, ngayon, nagpo-Facebook pa lang muna tayo. Unti-unti ibabalik natin yung YouTube kasi sayang din eh. Sayang na demonetize ako doon. So pag nag full vlog tayo, i-upload ko doon sa YouTube. Okay? Maraming salamat sa mga taga-Piat. Ayun, sila sir. Yung mga nandyan sa yung mga toda, shout out po sa inyo. Sila sir, ayun. Tapos sa munisipyo, shout out po. Maraming salamat kila sir na nagpa-unlock. Pinayagan akong mag-take ng drone footage doon sa munisipyo. Okay? Muli ako po si Nardo.
Hindi ko tunay na pangalan.